Magandang araw ka-Express. Ang tanong natin ngayong araw ay hindi basta simpleng basketball issue. Ang tanong natin ay mas malalim, mas masakit at mas totoo. May bias ba talaga laban sa mga homegrown Pinoy players? At kung meron man, si Kai Sotto na siguro ang pinakaharap-harapang ebidensya ng sistemang tila ba hindi pa handang yakapin ang talento mula sa Pilipinas. Ang kwento ni Kai ay hindi kwento ng kakulangan, kundi kwento ng paulit-ulit na pagbabaliwala sa kabila ng kanyang taas, galing at dedikasyon. Kai Sotto had everything going for him. Standing at 7'3", he carried with him not just the hopes of millions of Filipinos, but the skill set of a modern-day big man. He trained with the NBA G League Team Ignite, played in the Australian NBL, and held his own against seasoned pros. Sa edad na 21 years old, meron na siyang professional experience, global exposure at refined skill set na bihirang-bihira para sa mga Southeast Asian players. Pero kahit ganito ka-impressive ang kanyang resume, ni isang team sa NBA ay hindi nagbigay sa kanya ng konkretong spot. Yes, he was invited to Summer League, especially by the Orlando Magic, pero doon, halos parang ginamit lang siyang marketing tool. Kasama sa promo materials, pinakilala sa Media Day, binanggit pa sa press conference, pero ang ending, 0 minutes, ni isang segundo, hindi pinasok. At doon na nagsimula ang galit, ang pagdududa at ang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Kung hindi ba Pinoy si Kai, baka matagal na siyang may rooster spot sa NBA. Maraming nagsasabi, hindi pa kasi NBA ready? Pero hindi ba't ang daming international players na mas bata, mas raw at mas kulang sa exposure, pero nabibigyan ng chance? Tingnan natin si Victor Wembanyama. Yes, he is a generational talent, pero tingnan din natin ang mga project players na galing Europe, Africa o South America na kahit limitado ang pro experience, nabibigyan agad ng Exhibit 10, two-way or guaranteed G League deals. Samantala si Kai, halos laging nasa waiting list, parang laging may kulang. Pero ang tanong natin, kulang ba talaga ang galing niya o sobra lang talaga ang hinihinging standards para sa mga Pinoy? Hindi natin ito sinasabi ng basta-basta. May ebidensya. Ang Summer League stint ni Kai ay malinaw na sinyalis na ang Pinoy, kahit may dalang hype, ay hindi rin binibigyan ng parehong respeto. May fans, may market, may talent, pero walang playing time. At habang inabot ng pagod sa ensayo ang batang ito, may pakiramdam na parang laging nasa likod ng linya, parang palamuti lang sa bench, at habang iniisip natin yan, sabay dating pa ng bagong pag-asa sa Kevin Kembao. Ka-Express, kilala niyo na si Kevin, UAAP MVP, champion, 6'7" na point guard na may tira sa labas. May basang-basa ang court vision at may angas na hindi yabang, kundi kumpiyansang galing sa tamang training. Si Kevin ay isa sa pinaka-versatile na Pinoy prospects na nakita natin sa matagal na panahon. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya rebounder, siya ay leader sa court. Nakita natin yan sa Gilas at kamakailan sa Korea, kung saan nag-average siya ng 17 points, 6 rebounds and 4 assists sa isang pro setting. At ngayon may usap-usapan na posibleng sumali si Kevin sa NBA Summer League. Exciting, di ba? Pero teka, dito na naman papasok ang kaba. Kung si Kai nga, with all his height and global exposure, hindi pinasok kahit saglit, ano pa kaya ang tingin nila kay Kevin? Magsisimula na naman ba tayo sa cycle na hype muna, bench sa huli? Magiging susunod ba siyang poster boy na walang tunay na role? Sa dami ng potential ni KQ, sa dami ng skills niya at sa maturity ng kanyang laro, nakakatakot isipin na baka matapos lang ito sa isa na namang kwento ng sayang. At kung mangyayari man yan, dapat masaktan tayo dahil hindi lang ito tungkol sa kanila, tungkol ito sa lahat ng Pinoy na nangangarap. Lahat ng mga batang naglalaro sa kalsada, sa liga, sa school, umaasang balang araw, baka pwede ring makatungtong sa NBA. Pero kahit parang napakahirap pa rin, bakit parang may visible wall? Ang daming tanong, ang daming nakatagong tanong. Pero malinaw ang pattern. Ang mga Pinoy players, kahit anong sipag, laging kailangan pang doblehan ang effort para mapansin. Habang ang ibang lahi, potential lang ay sapat na. Pero kapag Pinoy ka, kailangang superstar agad. Kapag hindi explosive, hindi elite scorer, hindi freak athlete, para bang automatic disqualified? E paano kung ang galing nila ay nasa utak, sa diskarte, sa playmaking, at basketball IQ? Hindi ba't si Nikola Jokic nga ay hindi athletic freak, pero back-to-back MVP?
Si Luka Doncic, hindi rin fastest or highest jumper, pero tingnan mo kung paano magbasa ng laro. Well, sa totoo lang, minsan masakit aminin, pero tayong mga Pinoy, tayo rin mismo ang bumabalikwas sa sarili nating players. Kulang sa athleticism, hindi pang NBA body, baka mabugbog lang sa loob. Pero tanong, hindi ba't kaya nga may development system? Hindi ba't ang NBA mismo ay league of potential? Bakit kapag ibang lahi, willing silang mag-invest ng oras, pero kapag Pinoy, parang pinangungunahan na ng duda? Nakakapanlumo, nakakagalit, pero higit sa lahat, nagtutulak sa tanong, kailan ba mababasag ang cycle na ito? Ang sagot ay hindi lang dapat manggaling sa kanila, manggaling dapat sa atin. Tayong mga fans, tayong mga content creators, tayong mga coaches, tayong mga scouts, dapat natin ipaglaban ang mga players natin. Hindi lang tayo mangantay ng approval mula sa labas, dapat tayo mismo ang gumawa ng ingay, ng pressure, ng narrative. Si Kai ay hindi kwento ng pagkatalo, siya ay kwento ng paninindigan. Patuloy siyang gumigising, patuloy na nagtatrabaho kahit paulit-ulit siya isinasantabi. At si Kevin, siya ang susunod na kabanata. Pero kung hindi tayo magiging alerto, baka paulit-ulit lang ang ending. Kaya ka-express, ngayon ito na ang panawagan. Ang talento ng Pinoy ay hindi pang extra, hindi pang filler, pang frontline, pang core, at kung gusto ng NBA na tunay na mag-evolve bilang global league, kailangang matutong makinig sa kwento ng mga gaya ni Kai Sotto at Kevin Kembao. Hindi lang sila mga numero, hindi lang sila market, sila ay mga atleta na may disiplina, galing at puso. At ang respeto, hindi dapat ipagkait base sa nationality, dapat pantay, dapat patas, dapat bukas para sa lahat. Sa kaso ni Kai at Kevin, hindi lang natin pinag-uusapan ang basketball skills, ang pinag-uusapan natin ay representasyon ng bansa, ng kultura at ng posibilidad. At kapag paulit-ulit na lang tayong nakakarinig ng mga kwentong sayang, ginamit at hindi binigyan ng chance, hindi na ito isolated incident. Nagiging pattern at ang pattern na yan ay dapat nang matigil. Ang mga Pinoy players ay hindi kulang, minsan sobra pa nga sa puso, sa tiyaga at sa disiplina. Pero hindi sapat ang magiging magaling lang. Kailangang may sistema ring tumatanggap at nagbibigay ng patas na opportunity. Well, hindi natin sinasabing may opisyal na discrimination sa NBA, pero kung titingnan ang nangyayari, kung sino ang nabibigyan ng exposure, ng minutes, ng development contracts, malinaw na may mga barriers para sa mga tulad ni Kai at Kevin. At kung hindi natin ito papangalanan, mananatili itong invisible wall na pipigil sa susunod na mga henerasyon. Kaya ang kwento nila ay hindi lang personal, ito ay simbolo, isang paalala na sa kabila ng global na image ng NBA, may mga bias pa rin na kailangang wakasin. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.